Mayong adlaw mga bay. We're here sa Skyway mga bay, going north. Magpagawa ta sa gulong natin mga bay, magpa-replace ta ng gulong. But before that mga bay, sadyain muna natin tong EDSA mga bay, because I'm curious nitong in-cap. So, gusto ko rin ma-experience kung ano na-experience ng mga motorista relative sa in-cap mga bay. By the way, an in-cap mga bay is no contact apprehension policy mga bay. Implemented to sa mga main thoroughfares na mga daan dito sa Metro Manila or mga daan na controlled by MMDA. MMDA mga bay is Metro Manila Development Authority. Sila ang naatasan na mag-monitor nitong in-cap and software traffic dito ngayon. Hindi ko alam bakit. So, sadyain muna natin. Siguro hanggang Ayala o pinakamalayo siguro Guadalupe. Parang may experience din natin kung ano may experience ng mga motorista along this mga in-cap implemented na mga roads mga bay. Naka-CCTV lang yan mga bay, and doon sa MMDA office meron yun silang war room. Doon lahat ang mga kuha ng mga CCTV na nilagay is strategic sa mga lugar o sa mga road controlled by MMDA mga bay. Ito yung, for example, ito like EDSA, R10, R2, R3, and I think C5 is also kasama. Ito yung mga daan na nilalagyan ng or implemented ang in-cap. So, bababa na tayo dito sa Magallanes exit mga bay from Skyway. Today, Saturday, 1 o'clock, 1:10 in the afternoon. Considering pa na long weekend mga bay, because nung Thursday is holiday, then sandwich mahapon ang Friday. So, possible na hindi ganon kabigat ang EDSA. And Saturday ngayon, tapos 1 o'clock pa, hindi siya rush hour, kumbaga. Ang pag-monitor pala ng MMDA, of course, walang problema sa mga 4 wheels because back, front and back, may mga plate numbers naman yan sila. Ang 2 wheels, nasa likod lang ang plate numbers. Kaya, meron to sa front, meron din yan sa likod ang CCTV mga bay. Once nagkaroon kayang violation, it's 5,000 mga bay, matik yan. Kung saan nakaregister ang motor, doon papasok yan mga bay. Kung hindi mo bayaran yan by the time na mag-renew ka sa motor mo or sa vehicle mo, doon mo makita ang violations. So, MMDA CCTV camera in operation, Ayala Underpass. Hindi naman mabigat. Well, mabagal, yes. Pero hindi naman mabigat ang traffic. And gusto ko i-experience ito ngayon na walang lane splitting mga bay. Kasi before nakadaan ako dito, pwede ka mag lane splitting eh. Of course, pwede ka mag-overtake. But definitely, yung kabilang side, empty yun. No, like for example, dadaan ka sa gitna nilang dalawa, yan, bawal yun. So, pero yung dadaan ko dito, ganyan, okay lang yun. Kupit ang mag-lane split ang mga motorcycle is doon sa mga traffic lights wherein nakapila ang mga sasakyan sa both sides. So, hindi ka na pwede mag-insert in between para mauna. So, dito ka lang sa motorcycle lane, saka may mga car lanes. So, of course, expected yan yung mga motorcycle doon sa motorcycle lane. Now, kung hindi mo alam mga bay kung saan ang motorcycle lane, because like for me, I'm not sure kung saan dito ang motorcycle lane. So, tingnan mo na lang yung mga majority ng mga motorcycle kung saan dumaan. O at least safe ka dun. Else, 5,000 yan mga bay. 5,000. No contact apprehension in effect. Ayan, no. So, kung napansin mo yan mga bay, majority ng mga motorcycles is nandito sa outer. Kasi expected yan na ang motorcycle nandito, or ang motorcycle lane is nasa outer.
and medyo mabigat na. And pansin nyo rin yan mga bay, sa pinaka-outer na lane na maliit yan. It's for bikes mga bay. So, bawal ka rin dyan. Hindi ka pwede rin dyan na papasok sa bike lane. So, motorcycle lane ka lang. Well, yung iba nandyan sa labas. I don't know kung saan talaga pinaka-implemented ang motorcycle lanes. Magkikita na lang yan nila mga bay doon sa violations. Kung meron man, sila na-violate. But, I would assume, like for this one, I'd assume na nandito yung motorcycle lane. The rest dyan is mga car lanes yan. Well, expected since 1 o'clock, 1:20. Walang masyadong traffic. Pagkatapos, wala pang masyadong mga sasakyan ngayon mga bay. Because, as mentioned, long weekend, Thursday, holiday, Friday, sandwich. So, dito yan. But of course, bottom line mga bay, yun sa EDSA Carousel, hindi ina-allow ang mga motorist na dadaan dyan mga bay. It's for buses lang talaga mga bay. And of course, sa mga marked vehicle dyan sa EDSA Carousel. So, this is already Guadalupe mga bay. So, bababa na tayo, balik na tayo. Hindi mo masyadong ma-feel. Tama naman because wala pa masyadong traffic. Pero yung iba mga bay, like for example yan, mga gitna, o yung mga motor na nasa ano, I would assume na nag-violate na yung iba. Kasi, wala sila sa motorcycle lane. Hindi gumagana ang traffic light. Walang enforcer. So, pagalingan na lang to mga bay. So, we are back here in EDSA mga bay. Southbound naman to. Kanina northbound yun. Southbound naman to. So, yun ang problema dito mga bay because maraming ginagawa dito sa EDSA. Hindi mo naman makikita kung saan dito yung motorcycle lane. Especially kung hindi ka palaging gumagamit dito sa EDSA. Paano mo ma-identify is kung saan majority dumadaan ang mga motorcycles, pwede yun. Don't drink and drive. Kagaya nito, kung ikaw bago dito, hindi mo alam kung saan ka dadaan, kung saan ang motorcycle lane. So, to be safe, dito ka. Ito yun, motorcycle lane. Kung kulang pa rin ang mga signages, para ikaw as motorcycle na rider, ma-underbone man or ma-big bike, especially for the underbone, because merong motorcycle lane, hindi mo alam dito kung saan ang motorcycle lane. Okay lang sa mga big bike because they're allowed to use the car lane. So, paano ngayon ang mga underbone? Hindi nila alam. Diba? Din pagkatapos, mapadalhan lang sila ng violations. So, pag register nila or magkaroon ng complaint, mag-file ka ng complaint, hassle na mga bay. Ito ngayon dito, wala namang nakasabi na motorcycle lane. Di ba? Ibig ba sabihin na pwede kang gumamit sa lahat ng lane na to? Ang NCAP dito mga bay is already implemented. So hopefully, nawala talaga. Di ba? Kasi ang sabi naman ng MMDA is magkaroon sila ng kumbaga exemption kung walang magandang signages ang area. Pero what if wala nga magandang signages ang area, ikaw rider, napadalan ka na ng violations, so ibig sabihin hassle na naman para sa iyo na mga bayan. Hopefully naman na ang MMDA will not send or will disregard sa mga violations mo na walang magandang markings.
kumbaga, in fairness naman sa mga motorista. So, sa mga big bike riders, ang bantayan nyo lang dito is more sa lane splitting. Kasi allowed naman tayo, mga big bike, na gamitin ang car lanes. But definitely, we're still obliged to follow traffic rules. Lane splitting kasama na yan dyan. And others. By the way mga ba, yung ibang mga, kung napansin nyo yung plate number dyan sa fronto, dapat ganyan. Yung iba kasi, nagkaroon ng sinabi nilang hack, pinagbawal na diskarte mga bay. Yung iba, lagyan ng sinadya, lagyan ng tape. Yung iba, lagyan ng mask para hindi makita nga naman sa CCTV. Pero parang for me mga bay, well of course na-evade mo ang batas niyan, but parang kinagago mo yung sarili mo. Di ba? What is important na lang talaga is follow the traffic rules. Yun ang pinaka-main. Yun ang pinaka-the best na gawin ng motorista. Bottom line naman yan mga bay, is safety. So we're already here sa Magallanes mga bay. Hindi masyadong traffic ang EDSA, but as I've observed, hindi lahat. Kung ako, bihira lang akong gumagamit ng EDSA mga bay, because since nandyan na yung Skyway, kung may option ka, definitely huwag kang dumaan sa areas or sa daan na implemented ang INCAP mga bay. Ever since na operational na yung Stage 3 sa Skyway, so hindi na talaga ako dumaan sa EDSA. Kaya hindi ako ganun ka familiar kung saan ang mga motorcycle lane. But yes, kung bago ka, wala ka ibang option, underbone ka, hindi ka naman pwede sa Skyway. Na kung papasok ako doon, yun, na hindi ko alam kung yung dinadaanan ko, sunod-sunod ka lang sa mga motorcycle in front of you, hindi ko alam kung may violation ka na ba doon dahil sa wala namang naka-markings na mga motorcycle lanes. Unless yung ibang daan, alam ko may buo talaga, may nakalagay na motorcycle lane. But for this area, I think walang motorcycle lane, so pwede ka doon anywhere hanggang Guadalupe. Ganun ba yun? I don't know. But as mentioned, sabi ng MMDA is magbigay naman daw sila ng exemption sa mga areas na hindi maganda ang mga markings. But of course, kailangan mo mag-file ng complaint para matanggal ang penalty na naka-tag sa registration ng vehicle mo mga bay. Alright mga bay, so pasok na tayo ngayon sa NIAX. Going tayong Cavitex, then labas tayo ng Las Piñas para magpagawa kay Silver Arrow mga bay. Alright?